Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay matutunghayan natin ang isang kwento tungkol sa isang ina at kanyang mga anak. Dear Marlon, dahil sa sobrang pangangailangan sa pera ng aming ina, pinilit niya kaming kunan ng mga malalaswang larawan. Nagsimula ito noong nagbisyo ang aming ina. Isang swerte mo naman ka, no? Panalo ka na naman? Dinadaya mo ba ako? Ba't naman kita dadayain? Sadya mahina ka lang. Alis na nga dito. Oops! Marie, kulang ka pa. Oh, ayan yung pera mo. Saksak mo sa baga mo. Yun. Ako, ngayon nga pala yung singilan ng renta. Patay na naman ako kay Pablo nito. Naibayad ko yung bayad ko. Wala na akong pera. Pero sige, hayaan na natin yan. Tiisin mo muna ako, Pablo. Bahala ka na dyan. Ako, si Pablo ito. Sandali lang! Ano ko ba sasabihin? O Pablo, ikaw pala yan! Kumusta? Magandang araw! Hoy Marie, nasaan bang bayad mo? Bilang buwan ka nang hindi nakabayad ng renta. Tinataguan mo ba ako? Pablo naman, hindi naman sa pinagtataguan kita. Alam mo naman na walang-wala ako ngayon eh. Hayaan mo, pag nakaluwag-luwag ako, babayaran agad kita. Ilang beses na mo yung sinasabi sa akin, babayad ka pa ba? May plano ka pa ba? Or wala? Oo naman, Pablo. Ito naman, para namang walang pinagsamahan. Pablo, yung niluluto ko nga Hoy! pala. Masusunog na yung Pablo eh. Ha, bukas na lang. Marie! Mga anak, nakabalik na ako. Wow. Ano niluto niyo? Leching bata. Donita! Bakit hindi ka nagsaing? Ibinilin ko yun sa'yo bago ako umalis na magsaing ka. Bakit hindi ka pa nakakapagsaing hanggang ngayon? Mama naman tingnan mo yung kuko ko bagong linis. Si Monita na lang utusan mo. Kung babae ka, wala ka na talagang ibang ginawa kundi yung puro pagpapaganda mo. Alam mo namang nag-aaral yung kapatid mo, ipapasa mo na naman sa kanya yung utos. Walang kwentang anak to. Mga leche! Hoy, Maris! Day, narinig ko, nag-away daw kayo ni Pablo dahil wala kang pambayad. Day, may bibigay ko sa'yo yung bracket at kikita ka ng malaki doon. Ha! Basta pera, go ako dyan. Anong racket yan, be? Ganito yon. Kunan mo lang ng mga sexy picture ang mga anak mo at isend mo lang yun sa akin at ako nang bahala sa pera mo. Hindi ba't delikado yan? Dahil hindi, Day. Basta isend mo lang yun sa akin. Diretso bayad. Sige. Sesend ako mamaya. Sige, Day. Bye. Mga anak! Nandito na yung mama! May maganda akong balita sa inyong dalawa. Oh, makinig, makinig! Nita, kanina, may nakasalubong akong recruiter. Ang model, alam mo yun, di ba? Nita, maganda ka na. Mga sexy kayo, kaya pwede kayo dyan. Sabi niya, malaki yung kitaan, kaya matutulungan niyo talaga si mama. Di ba, Monita, sabi mo, gusto mo na tulungan si mama? Para itigil ko na yung pagsusugal ko. Oh, ayaw niyo yun? One big happy family tayo dito. Magiging model? Oo na, model. O, di ba gusto mo yun? Pangarap mo yun eh. Gusto mo yung ganda-gandahan, di ba? Gusto ko yun, Ay. Siyempre, gagawin natin. Magiging totoo yan. Ah, sige na. Minsan lang naman humingi ng pagbog si Mata, di ba? Sige na, Monita. Minsan lang to. Ah, eto. Binilhan ko kayo ng mga bagong damit. Oh, naku, bagay na bagay to sa inyo. Lalo na ikaw, oh. Pa! Gaganda! Di ba ikaw, Monita, mahilig ka sa mga dress-dress? Ito na, oh. Ang ganda nito na. Bagay na bagay sa'yo to. Di ba? Di ba? Seryoso ka ba? Di ba parang ang iksi mo? Naku, hindi. Well, natural, dapat ipakita natin na sexy, magaganda, mahal na kay mama. Kaya dapat, ha, magbihis na kayo. Isisenda natin yung mga litrato nyo sa agency.
agency para Ma, mapilian. ayoko po. Basta naman, minsan lang humingi ng pabor si mama eh. Sabi mo, gusto mo akong tulungan, di ba? Ngayon lang to na. Pag nakahanap na ako ng magandang trabaho, kung ayaw mo, sige, hindi kita pipigilan. Pero ito, gusto nga ng kapatid mo eh. Tsaka malaki yung kitaan doon na. Sige na, sige na. Sige na, tayo na kayo dyan. Tumayo na kayo, kunin nyo na yan, ha? O, bihis na, ha? Oo, ganda talaga ng mga anak ko. Kayo yung bubo ng pangarap ko. Ilis na, ha? Bilisan nyo. Kuha pa tayo ng litrato. Mga anak, tapos na ba kayo dyan? Ay, tagal naman yung bihis na dalawa. Papasok na ako, ha? Oh, nagbibigbis pala kayo eh. Bilisan nyo na dyan. Baka unahan tayo ng iba. Dito ka, ha? Ano mo munita? Dito ka. Bilisan mo na. Ayusin mo na mga higa. Kalat-kalat ko talagang dalawa. Bilisan nyo. Oh, sige na. Maganda na kayo. Bilisan nyo na dyan. Umupo na kayo. Oh, i-off ko na yung lights. Sige na, sige na. Huwag na kayong mahiyan. Bakit ako ito ang gaganda eh. Sige ha. Yan. Ngayon, hindi ko. Okay. Ako, Monita. Para namang galit na galit eh. Dapat, para kang mabait. Para kunin talaga tayo ng agency. Sige, isa pa. Isa pa ha. Okay. Tagalin mo nga yan, Monita. Parang kulang kasi, no? Okay lang ha. Ano ito? Yan. Oh, tingin dito, tingin. Marie! Ah, yung utang mo! Babayaran mo pa ba? Ito naman? Oo. Ito nga lang yung inaantay ko. Sobra pa yan. Baba, parang nakakalagod ka na. Ano nangyari? Nalo ka ba sa loto? Uy, hindi. Sinuwerte lang. Siyempre, pag magaganda, swerte yung papasok. Pero ano nangyari sa mga pumangkin ko? Bakit parang namumutla yan? Nako, epekto yun ng pagpupuyat. Si Monita, nag-aaral, at si Donita naman ay laging nasa galaan. Alam mo naman yung pamangkin. Oh, ito kakatawag nga lang ng parcel ko. Kukunin ko muna doon sa ibaba, ha? Oh, dyan na muna kayo. Donita, anong nangyari sa inyo? Sabihin mo nga sa akin. Ba't puro kayo pasa? Ba't ka namumutla, Donita? Kasi po, binunta po kami ng nanay sa mga board. Ano? Kaya ninyong gawin sa inyo? Kinuhanan po kami ng mga litrato ni Inay at saka pinasa niya sa mga foreigners. Papang pinapampantasyahan kami. Walang hiya talaga yung Marina yan. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Huwag lang kayo maingay. Ate! Tulong po. Yung mga pamangkin ko po pineta niya sa foreigner. Ano? Opo. Kapatid mo? Oo. Hala, tara na, kulihin na natin. Ano pa naman yung mukha nyo? Para naman kayo ng mga namatayan. Ngiti! Paano naman itong mga anak na to? Ngiti kayo. Oh. Umayos ka mo, Ngita ha. Ngiti. Ayan. Hayop ka, Marie! Traitor ka? Bakit kayo nandito? Paano mo yung nagawa sa mga pamangkin ko? Traitor ka, Marie. Ano mo? Kulihin mo yan! Kulihin mo yan! Aray! Ano ba? Ilabas niyo yan dito! Umayag sila! Hindi ko sila pinilit! Hindi ako kinukulo! Ano ba? Okay lang ba kayo? Ano? Aalagaan ko kayo. Anong naramdaman ninyo nang ginawa niyo ang sarili ninyo? Sa totoo lang ay hindi pa rin kami makapaniwala na nagawa yung sarili ng ina. Akala namin ay ginawa
mabuti namin. Pero, na bulag lang pala siya dahil sa pera. Ano naman ang nangyari sa buhay ninyo matapos siyang nakulong? Actually, naghirap po kami ng kapatid ko po kasi nung that time na nakulong po si nanay ay wala po kaming magulang. Pero thankful po kami sa Auntie Linda namin kasi dahil sa tulong niya ay nakaraos rin po kami. Marami tayong nakikitang mga batang naghihirap, ngunit kailanman ay hindi naging solusyon ang ibenta ang katawan. Lahat ng tao ay dapat itrato ng tama at malaya. Muli, ito ang kwento ni Marwa Mutu.